Bago tayo magsimula, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Amen. Bago kayo maupo, maaaring bang pulutin ng mga basura nasa ilalim ng inyong upuan at pakiayos ng inyong mga upuan. Magandang hapon mga bata. Ako nga pala si Teacher Magdea, ang inyong teacher ngayong hapon. So, kumusta kayo ngayong hapon? Nagtanghalian na ba kayo? Sa tingin ko yung napaka-interesado niyong mag-aral ngayon. Handa na ba kayo sa ating aralin ngayon? Mabuti kung gano'n. So, sino ang mga lumipan ngayon sa ating klase? Wala? Mabuti kung gano'n. At bago tayo magsimula, sino-sino sa inyo ang nakakaalala ng ating huling dinalakay? Ikaw, Ana. Mahusay. Ang ating huling tinalakay ay tungkol sa pang-abay na panunan. Bigyan natin si Ana ng 3 palakpak. Ngayon, bago tayo magsimula, ay may ipapakita akong larawan sa inyo. At sasagutin nyo ang mga tanong na sumusunod. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Ikaw, Maria, ano sa tingin mo ang ginagawa ng bata sa larawan? Magaling, tumatakbo. Paano niya ito ginagawa? Ikaw, Isabel, malalaman natin mamaya kung paano ginagawa ng bata ang pagtatakbo. Ngayon, basahin ang mga pangungusap at sagutin ang mga sumusunod. Si Ralph ay mag-ingat na nag-aayos ng gamit. Ikalawa, tumakbo si Ana ng mabilis. Tanong, ano ang napansin ninyo sa salitang may salungguhit? Ikaw, Rodel, anong napansin mo sa salitang may salungguhit? Magaling. Ano ang sinasagot nitong mga salita sa pangungusap? Ikaw, Maria. Malalaman natin mamaya. Paano ginagawa ang kilos? May idea ba kayong paano ginagawa ang kilos? Malalaman natin yan mamaya. Sa tingin niyo, ano kaya ang ating tatalakayin ngayon? May idea ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayon? So, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pang-abay na pamaraan. Ngunit, bago po simulan ang ating talakayan, ay babasahin ko muna sa inyo ang ating mga layuan. Una, natutukoy ang mga pang-abay na pamaraan. Ikalawa, napapahalagahan ang kahalagahan ng pang-abay na pamaraan sa pamamagitan ng pagkikilahok sa role-playing at nagkakaroon ng mga pangungusap na gumagamit ng pang-abay na pamaraan. Ngayon, ating tatalakayin kung ano nga ba ang pang-abay na pamaraan. Ngunit, ano nga ulit ang ating patakaran sa loob ng klase? Una, tama, makinig kay teacher. Pangalawa, tama, huwag maingay. Pangatlo, tama, itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot. Ngayon, pang-abay na pamaraan. Basahin natin. Nagsasabi o naglalarawan kung paano ginawa ang kilos o pangyayari. Ito ay tumuturing sa kaliwa. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Ginagamitan ito ng panandang na o ng. So, narito ang ilan sa mga pang-abay na pamaraan. Una, kahandahan, kaagad, pilit, pagulong,
Rodel, ano sa tingin mo ang ginamit na pang-abay na pamaraan sa pangungusap na ito? Magaling! Ang ginamit na pang-abay ay masaya. At ano naman ang kilos na ginamit sa pangungusap? Ana? Magaling! Ang ginamit na kilos, na salitang kilos ay ang naglalaro. Ngayon naman sa pang-apat, iniligtas ng unti-unti ang mga bata papunta sa ligtas na lugar. Ano sa tingin nyo ang ginamit na pang-abay na pamaraan sa pangungusap na ito? Ikaw, Rodel. Unti-unti. Ano pa? Tama. Nang. Ikalima. Sumigaw si Irene ng malakas habang tumatakbo. Sa tingin niyo, ano ang ginamit dito na pang-abay na pamaraan sa pangungusap na ito? Tama. Ang ginamit na pang-abay na pamaraan ay ang malakas. At ang salitang naglalarawan ng kilos ay ang sumigaw at tumatakbo. Naintindihan ba ang pang-abay na pamaraan? Magaling! Ngayon, bigyan natin ang ating mga sarili ng Jollibee Club. Isa, dalawa, tatlo, bida-bida. At ngayon, may ipapagawa ko sa inyo na pinamagatang pasa bola. Ang inyong gagawin ay makikinig kayo ng mabuti sa musika na ipapatugtog ko. Habang pinapatugtog ko ang musika, ay ipapasa-pasa ninyo ang bola. At kapag huminto ang musika na pinapatugtog, at ikaw ang may hawak ng bola nito, ay ikaw ang sasagot sa pangungusap na ito. Naintindihan ba? Magaling! Ngayon, magsisimula na tayo. I-assume natin na natapos na ang kanilang gawain. Ay gagawa kayo ng isang maikling tula. Gumawa kayo ng maikling tula na gumagamit ng pang-abay na pamaraan. At para may gabay kayo sa puntos na aking ibibigay, narito ang rubrics. Ang ating rubrics, 20 puntos kapag gumamit ng tamang pang-abay sa kilos, 15 puntos kapag malinaw at maayos ang pagpapakita ng kilos, at 15 puntos rin kapag lahat ng membro ay lumahok ng aktibo. Bigyan ko kayo ng 10 minuto para gumawa ng isang maikling tula. I-assume natin na natapos na ang kanilang tula. Para sa ating paglalakad, ano ulit ang pang-abay na pamaraan? Magaling, Ana! Ang pang-abay na pamaraan ay nagsasabi o naglalarawan ng paano ginawa ang isang kilos. Ano ang sinasagot nitong tanong sa pangungusap? Rodel? Magaling. Ang sinasagot nito sa pangungusap ay paano? At paano ito ginagamit sa pang-araw-araw na buhay? Ana? Magaling. Para sa inyong evaluasyon, isulat ito sa inyong papel at sagutin. Panuto, bumuo ng 5 pangungusap na gumagamit ng pang-abay na pamaraan. Sa lumuhita ng pang-abay na pamaraan na ginagamit sa pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para tapusin ang inyong gawain. Pagkipasa ng inyong mga papel sa harap. At dahil oras na ng uwian, isulat ninyo ang inyong takdang aralin sa isang malinis na papel. Ang inyong takdang aralin ay obserbahan ang ginagawa ng inyong pamilya. Pumili ng 3 gawain na nakita mo at bumuo ng pangungusap
sumulat ng kanyang aralin. Magsitayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Bago kayo umuwi, maaaring makipulot muna ang mga basura na sa ilalim ng inyong upuan at pati ayos ng inyong mga upuan. Maraming salamat sa araw na ito. Huwag niyong kalimutan ang inyong taktang aralin na ipapasa bukas. Maraming salamat.